Good morning mga kababayan. So nandito tayo ngayon kina Nanay Rose at Tatay Renato. Kasi matagal-tagal natin hindi na kukumusta sila. Yan. Kung maalala nyo mga kababayan, sila yung unang natulungan ni Tita Pibilab dito sa Abra. Particularly dito sa bayan ng Tayom, Poblasyon Tayom. Yun. Yun yung mga tinulungan ni Tita na pinagamot, pinatingin sa doktor, yan, pina-check up, tapos binigyan ng pangkabuhayan, yung negosyo, di ba? Tapos nung dumating si Tita Pibilab na una nilang pagkikita dito sa pinuntahan kasi ni Tita, yun, binigyan pa ng another puunan na 10,000. Yan. So yan, ganyan kabait si Tita. Gusto ka, Nanay? Mabuti, pero ganito ang mararamdaman ngayon na may iba na naman na nararamdaman, kaya yung mukha ko ngayon namamaga dahil sa iba na naman na nararamdaman ko. Pero kahit anong basta kayang katawan ko na tumayo, sige, hanap buhay. Buhay pa rin, no? Basta kaya. So, kumusta na nga pala yung negosyo? Meron pa rin, pero kunti na lang nang nandyan kasi yung nangyari sa 3rd week na April, nagkasakit ako na hindi ko maintindihan, muntik na akong nawala sa mundong ito. Pero sa awa ng Diyos, nandito pa rin, kinaya ko yung kahit na iyak gabi, magdamag, maghapon. Kahit ano ba nangyari, Nay? Dahil dito sa sakit ko na barkos, na dalawang klaseng barkos na at saka yung mga kamay ko parang lumaki na kawayan dahil namamaga. Opo. Siya ang inaano ng mga anak ko nga, mga lalaki. Pag umano na yung nasakit, nandyan na silang humawak sa kamay ko para lang maano yung sakit, pero hindi kaya. Kaya yun, para kasing pinaplansa nila yung katawan ko. Kaya yun, iyak na iyak ako, kasi talagang hindi ko na kaya, hindi ko na inasahan na mabuhay pa ako. Sa 3 buwan na nararamdaman ko itong sakit. 3 buwan? 3 buwan. Matagal na rin yun, ha? Matagal. Hanggang ngayon, nandyan pa lang. Pero buti na lang ngayon, wala na yung namaga, yung gumaling na yung kamay ko. Tapos wala na yung parang nagpaplansa sa katawan ko. Pero meron konti na lang ng pero kaya ko na ngayon yung sakit niya. Hindi katulad noon. Buti naman sa awa ng Diyos, okay ka na lang. Sa awa ng Diyos, naalis na yung parang mapaplansa sa katawan ko. Tapos ngayon, meron konting mararamdaman ko, pero kaya ko na sa awa ng Diyos. So, kaya ko nang kahit na bumiyahe ako. Oo nga pala, paano na yung pagtitinda nyo na ngayon? Nakakasama ka pa rin ba? Opo, ako lang kasama nila kasi wala nang ibang si tatay, ako, yung driver ko. Kasama pa rin ako kahit may mararamdaman ako kasi Sige lang. So tayo, ikaw naman, sumasama pa rin? opo, sir. Wala dyan, sumusal para kasi marami akong kakilala doon. Ako lang ang nakakilala sa kanila. Talagang Kaya yun ako ang sasama sa kanila. dahil ikaw ang kilala nila. Opo. Kilala nila. Sila hindi naman sila kilala. Ako lang naman ang kilala, kaya nagtataka nga sila bakit pa ako sumama kasi mahina ako. Pinasamahan ko lang sila kasi wala silang kilala dito, ka ako naman sa kanila. At saka
Yung kasi, kamusta na nga pala tay? Ano yung, okay na yung mga nararamdaman mo noon? Okay na sa pero mahina ang katawan. Dahil sa pagtanda na. Okay. Siguro sa pagkatako. Yung kasi mga babayan, nung pumunta ako dito, nakita ko si tatay na doon sa kawayan. Gumagawa. Oo, parang tinatanggal na yung mga ibang Hindi kasi niya. Oo, nung minsan. Gumagawa. So, kumusta naman na yung natin yung negosyo? Okay pa rin ba? Okay pa rin. Pero ngayon ang daming order pero kunti lang naman. Gastos kasi nakuha lang. Yung Lahat mga lang yung ibang bigla, puhunan nyo nagastos na sa Nagastos ko doon sa pag nagsakit ako kasi marami gamit. sa katawan Gamot. ko. Gamot at saka ang dami kasi, ang daming ito ko. Yung ganito sana. Yan, marami sa katawan ko. Sa likod. Ang dami pero pag mainitan yung likuran ko masakit. Kasi talagang marami. Ganyan Yung ganyan ka na. Hindi pa ako makatulog sa gabi. Kuskus ng sandok pa. Oo. Hindi ko ikakaya yung katawan ko. Tignan mo. Kaya pala, mga kababayan, kaya pala, nung pumunta ako dito na sabi ni tatay, kasi nung unang pumunta ko dito nung Saturday, si tatay lang na datdan ko. Nagkwentuhan kami saglit. Yan, tapos sabi niya, yung naibigay pala na puhunan nila, tuloy-tuloy pa rin yung pagtitinda nila. Kaso nga lang, parang pang na lang daw, pangkain na lang yung mga, kumbaga yung kinikita, pambili na lang ng pagkain. Kasi nga nagamit nila sa paggagamot kay Nanay Rose. Nararamdaman may darating na sakit, gano'n. So talagang Hindi mo maiwasan. mabubunot at mabubunot natin yung mga tinatago man o kaya yung pang negosyo natin, gano'n. At least ang kinaganda doon ay okay na siya. Medyo okay na, di ba, Nay? Opo. Mamagalan naman ako. Yung mukha ko lang ang problema ko at saka yung tumubo na nakatili sa katawan. Yun na lang. Pero hindi naman pa kayo nagpapacheck up. Hindi. Kasi iniisip ko magpa-check up ako, makukuha lahat yung Puhunan. Wala na. Kaya intinitiis ko lang yung sakit yung katawan ko para lang hindi ko magamit yung natira. Kasi ang daming order, malaba, daon. Pero hindi mo makukuha dahil kailangan naman nila yung isda. Sa bagay at least unti-unti ay babalik din na yung dating sigla ng pagtitinda mo ay babalik din. Lang, panalangin lang, pray lang tayo kay God. So, paano na ngayon na hindi na kayo yung araw-araw na nagtitinda? Araw-araw basta may driver. Araw-araw. Pero kung wala, ayun, mintuan. May pumuntaan ng bata. Kasi yung anak kong lalaki. Minto. Pero kung meron, araw-araw kami lalabas. Araw-araw. Pati pag huminto kami, huminto kami din kumain. Sa bagay nga naman. Ganyan lang talaga ang buhay. Ngunit na pag iniisip ko nga kung magpa-check up ako sa doktor, sigurado na baka hindi kasya yung puhunan ko sa gastos ko sa doktor. Kaya hindi na ako nagpa-check up para lang may puhunan. Sigurado, yun lang ang pera mo kasi natira sa binigay ni Titi lang yung sa natira sa yung pagsakit ko. Yun lang. Pero sapat pa naman yung mga tinitinda ng
kulang. Hindi mo makuha lahat yung gusto ng tao. Kasi konti na lang yung natira. Yan yung na ano talaga, 5,000 lang yan dyan. 5,000 na lang yung natira. Kaya ngayon mahal lahat yung magbili. Kaya ayun, hindi mo makuha lahat yung gusto ng tao. Lalo yung mga order sa store. Oo. Yung order nila na laba at saka bilaon. Wala na. Lalo ngayon maraming order. Pero hindi nila alam kung makuha nila lahat. Kasi kunti na lang yung kukunan. Na-bunot ko yung pagsakit ko. 4 na buwan kamo yung patapos yung palakas ko. Pero yung puhunan mo na kasya naman na nabibili sa mga may naititinda, tapos yung mga kumbaga yung expenses, yung motor, saka yung iba may natitira naman. Nandun na lahat yung gasolina ko, expenses mo, nandun na lahat. 5,000. Kaya nga hindi mo makuha lahat yung gusto yung mga tao na mag-order dahil siyempre nandyan na lahat. Kulang na. At saka hindi kami pwedeng pumasok kami sana sa bahay ngayon. Maraming order sila. Kahit marami, hindi na pwedeng bumalik kami naman bukas. Ibibigay yung order nilang iba kasi hindi nakakapat sa gasolina namin kasi 400 yung gasolina ko pupunta doon. Papunta pa lang yun. Papunta pa lang yun. Kaya kinaumagaan, iba na naman yung pupuntaan namin. Hindi naman ibigay lahat ng order nila. Kasi hindi nila makakuha kasi kulang yun. Sabihin mo na lang na 4-5 yung ibili mo. Saka yung 500 is yan ang expensive. Konti lang talaga yung nabibili yung tinitinda nyo. Konti lang kasi yung binibili ko na 1 pack na salmon, 1 kamo. Ilan 200 yung per kilo sa bangus. Kumuha ka ng 5, 1,000 na. Yung tilapia, saka yung parang nila. Hindi ko pa makuha lahat talaga. Kaya kung minsan parang nadidismaya sila mag-uusap minsan kasi Hindi mo naibibigay. pumunta ako, wala na. Meron sa iba, wala na sa iba. Lalo sa lagbangan, may sangap-sampung lagbangan yun, hindi mga bilao. Ano makuha lahat yun. Yung sayaw, pati na yan sa Dolores. Yan. Kasi ngayon, hardis na ang palay. Kailangan nila yung bilao, lagbang, yung gasagasan. Yun. Ay, may gumagamit ka ng ganun? Sila ang ginagamit ngayon. Paano mo ngayon makuha lahat? Paano na yun na kung... pero, paano na yung, kumbaga, yung 5,000 na yun mawala? Kumbaga, maubos. Maubos, puro order lahat, maubos. Pero yung ibang side naman, yung kumbaga, yung 5,000 na yun, kumikita naman. Kumikita naman, pero ayun nga talagang sapat na pang-araw-araw lang talaga. Wala akong yung maitabi kasi siyempre ilan kaming kumain. Tapos yung ulam namin, ilan ng ulam ka. Sa bagay nga naman, mahirap naman yung at least ang na lang, steady na yung 5,000 doon. Steady naman po at saka at least mga tutustukan yung pang-araw-araw ni pero yung
mag-ipon ka para magpagamot ka. Pero hindi mo na lang nadadagdagan yung 5,000 kasi nabubunot na para sa pang-araw-araw. Kung minsan kung talagang may mararamdaman ako, bumibili ako sa butika ng gamot ko. Mm. Saka yun ang babaunin kong lumabas. Oo. Tapos kung mabigat talaga yung katawan ko, parang maano na yung dito ko lumakad. Kasi parang mataas, mababaw yung hakbang ko. Kaya yun, pagpibili ako ng gamot, mabawasan na naman. Meron bang pagkakataon na yung magtitinda kayo sa, kumbaga sa Bailit ko, yung hindi kayo natutuloy dahil yung nga sa nararamdaman mo na sinasabi mo? Kahit na may mararamdaman ako, basta tutuloy din. Yung iniisip ko, bahala na dyan kung doon ako matumba. Iuwi na lang ako. Yan lang ang iniisip ko, pero nagdadasal ako habang lumalakad kami. Dadasal ako kung dito mo ako kukunin. Ayos lang, sabi ko. Nandiyan naman yung kasama ko, bahala na sila. Pero awa ng Diyos, kahit na mabigat ang katawan kong lumabas, maganda naman pag malayo na kami, parang maano sa paglakad nun. Umuwi kami na. Ayun, pag dumating na ako, babagsak ako, bigla. Ayun. At saka yung bunganga ko, ngayon na, parang matutuloy hanggang dito. Isang sa lalamunan. Ganyan yung ano yun. Kaya, pero sabi ni doktor noon yung pumunta natin doon, ayaw nila yung, ay hindi ako yun, isang metro lang sa maghapon. Matubig. Oo. So, mahirap ngayon yung sitwasyon mo na yun. Kasi, yun nga, kahit may nasabi mo, kahit na may nararamdaman ka, sige pa rin. Kakaya ko din, kahit mahilo ako dito. Kapag na iba yung pagdaramdam ko, iniisip ko, kaya ko rin. Ikaw tayo, hindi ka ba nag-aalala pag ganun na sitwasyon ni Nano? Nag-alaala ko, pero wala akong magawa. Gusto ko yung sumama. Gusto ko na lang hindi sa kasama. Gusto na naman na sumama para makalang gusto ng hangin na ma-presko sa daanan. Kaya gusto niya sumama. Saka siya ang paghahawak ng hangin. Yung pera na Binabayad nila. So ayan mga babayan. Kahit nasabihin ko kay tatay, huwag ka na sasama. Ako hindi. Para may kasama kayo. Ano kayo. Sabi niya din ko kaya. Oo, mahirap naman kasi na baka mamaya dyan ka pa mapahamak. At saka yung ano doon nagawa noon na contact dito sa panggit. Taga dyan ka na. Ayaw naman niya kami iwanan. Kasama kami tatlo at apo ko at saka yung anak ko. Lalaki. So yun mga babayan, ganun pala yung mga kaganapan ng nakalipas na mga buwan. Hindi natin pagbisita kay Nanay Rose at kay Tatay Renato. May mga nangyayari palang di maganda sa kanya. Muntik pa nga daw niyang kawala. Buntik akong namatay ng kasagsagan ng sakit ko. Yun. So, bagay at pag pinagpapasalamat natin at okay pa rin si Nanay Rose. Yun. So, yun mga babayan. Pero pansin ko na okay na tong bahay ni Ate Aileen. Di ba? Bahay ni Ate Aileen to. Yan mga babayan.
Nung huli namin punta rito nila Sir RJ, ano na to? Poste pa lang at saka yung bubong. Wala pa may mga semento na oh. Tsaka yung ano yung Big Bagyo. oh. Pumunta doon. Yung egay. Oo nga pala, musta? Yun doon. Pumasok doon yung tubig. Ay, umabot dito? Oo. Ay, gan. Umabot pala dito kababayan, mga kababayan yung ano, tubig dito sa ano sa kanila. Hanggang doon daw oh, sa tent na yon. Diyan na lang kayo lahat. Oo, doon kami na lahat. Yung sasakyan na yan dito sa kusina ni Aileen noon. Kasi inabot na yung mga sasakyan dyan. Inabot pala dito sa kanila mga kababayan yung ano, yung tubig. Malaki kasi yung tubig noon dito yung bagyong egay. Awa ng Diyos nandyan yung sasakyan. Ala, yung kahon. Muntik na lang at hindi matama-tamaan yung motor. Kasi nung bagyong egay nasa ano ako nasa Maynila kasi pauwi si Tita Pibilat nung August 27 pero 2022 nasa Maynila na ako kasi dumating din yung misis ko, yung nati ko. Pabalik na ngayon. Yun nung kasagsagan nasa Maynila ako tapos umuwi kami dito August 28. Dito kami na Tita Pibilab, naglakad-lakad pa nga doon dahil hindi nga makaabot yung sasakyan sa bahay nila. So, ayun mga kababayan, ating nalaman yung mga kaganapan. Simula nung hindi tayo bumisita dito kina Nanay Rose. Yan. So, yun nga, hindi naman natin inaasahan na ganun pala yung mga nangyari noon sa kanya. Kaya yun, pati yung binigay ni Tita Pibilab na pangkabuhayan nila ay nadamay na rin. So yun. So at least meron pa naman ngayon na pinaiikot nila. Yun nga lang, hindi na, halos di na raw sapat. Gaya ng sabi niya, may mga order na hindi nila naibibigay kaya syempre naman medyo may tampo na yung mga nag-order sa inyo. Yun, so kasi hindi nga naibibigay dahil kulang sa budget. Pero balang araw na ano na yan, baka tawag dito, lalago pa rin yung ano nyo. Wag lang mawalan ng pag-asa. Lumago. Babalik din yung dati. Kahit na ano naman, unti-unti lang yan, mararamdaman nyo rin. Pero ngayon, sa ngayon, hindi pa kasi nga, parang nag-uumpisa ulit kayo. So, balang araw, ayan, lalago rin yan. So, ayan mga babayan, hanggang dito muli ang ating panayan kay Nanay Rose. Meron nga palang ano, mga kababayan, usually lahat naman ng pinupuntahan ng TV team tsaka mga ano ay may inaabot tayong konting tulong, konting ano, may pinapaabot si Tita Pibilab, konting ano lang naman. So ayun mga kababayan, at nandito yung pinabibigay ni Tita Pibilab, yung konting grocery. Yan, nandyan lahat yan. Para sa kusina, meron din. Yan, meron din tayong sabon. Yan, sabon din. Tapos, itong bigas na 10 kilos. Pagpasensyaan na kasi wala akong mahanap na 10 kilos na ano. Pinaano ko na lang sa mas malaking ano. So, maraming salamat sa inyong panonood sa aking vlog. Nagpapasalamat tayo kay Tita Pibilab. Siya yung tawag dito. Siya yung tumutulong sa ating channel, sa mga kapwa nating Abreño dito. Yan. So maraming salamat. Huwag kalimutang suportahan ang kanyang channel, ang Pibilab. Yan, like and share mga kababayan. Sa aking channel,
Treasure the Explorer. Yan. So, Kumusta? Kumusta, Pibi Love? Love you. Buti na lang at nandito pa rin ako. mhm.